Bago pa man siya pumasok sa malaking gate na bakal ng Vergara Classic Motors, huminto muna si Mariel. Inilabas niya ang kanyang luma at basag na screen na cellphone. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang wallpaper, isang nakangiting lalaki, medyo may edad na may mantsa ng grasa sa pisngi. Ang tatay niya. Ang kanyang mundo. Huminga siya ng malalim. Ang amoy ng kalye ng Maynila ay hinaluan ng determinasyon at itinulak ang mabigat na pinto. Sa loob, para siyang pumasok sa ibang mundo. Malinis. Makintab ang sahig. Ang mga ilaw ay perpektong nakatutok sa mga sasakyang mukhang mga Hiace, mga Porsche, mga Jaguar, mga Mustang. Napalunok si Mariel, lalong humigpit ang hawak sa daladalang lumang carburetor na nakabalot sa basahan. Isang lalaking naka-Amerikana ang humarap sa kanya. Matangkad, matikas, at may mga matangkasing lamig ng bakal. Siya si Adrian Vergara. Hindi man lang nito tinignan ang hawak niya. Ang tinignan nito ay ang suot niyang kupas na maong, ang luma niyang t-shirt, at ang grasa sa ilalim ng kanyang mga kuko. Miss, this is a world-class garage, not a playground. Ang boses nito ay kalmado, pero ang bawat salita ay parang sampal. Naramdaman ni Mariel na umakyat ang init sa kanyang pisngi. Narinig niya ang mahinang tawanan mula sa ilang mekanikong nakatingin sa kanila. Ang bawat tawa ay parang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Itinaas niya ang kanyang baba, ang mga matang hindi natitinag. Hindi po ako naparito para maglaro. Sagot niya, ang boses ay matatag kahit nanginginig ang kanyang kalooban. Nandito po ako para sa isang special order, isang carburetor para sa isang 67 Shelby. Nakapangalan po sa Cruz. Bahagyang nagulat si Adrian sa teknikal na sagot. Tumaas ang isang kilay nito. At ano naman ang gagawin ng isang tulad mo sa isang Shelby carburetor? Proyekto ko po. Bayad na ang down payment. Kunin ko na lang sana ang pyesa. Ngumisi si Adrian. Isang ngising hindi abot sa kanyang mga mata. Alam mo ba kung magkano ang pyesang yan, Miss Cruz? Baka mas mahal pa yan sa sapatos mo. Doon na napuno si Mariel. Ang pag-aalala para sa kanyang ama, ang pagod sa biyahe, at ang insultong natanggap niya ay nagsama-sama. Alam ko po kung magkano, at kailangan ko po yon. Malaki. Malaki po ang pangangailangan ko ngayon. Bago pa man makasagot si Adrian, isang babae mula sa opisina ang lumapit. Ma'am Mariel Cruz, tawag po mula sa Bulacan General Hospital. Nanigas si Mariel sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Kinuha niya ang telepono, nanginginig ang kamay. Hello? Opo. Ako nga po. Kumusta po si tatay? Ano po? Nawala ang tapang sa kanyang boses, napalitan ng pakiusap. Opo. Opo. Naiintindihan ko. Gagawa po ako ng paraan. Pakiusap po. Huwag niyo po siyang pababayaan. Ibinaba niya ang telepono at isang taksil na luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Mabilis niya itong pinunasan, pero huli na. Nakita ito ni Adrian. Walang emosyon ang mukha nito. Walang awa. Tanging isang malamig na kalkulasyon. Magkano? Tanong nito. Ano po? Magkano ang kailangan mo? Nag-atubili si Mariel. Para po saan? Para sa kung anumang malaking pangangailangan mo. Sabi ni Adrian, ang boses ay may bahid ng panunuya. Huminga ng malalim si Mariel. Wala na siyang pagpipilian. Ang kanyang pride laban sa buhay ng kanyang ama. ₱250,000 po para sa operasyon sa puso. Katahimikan. Tinitigan siya ni Adrian, sinusuri na para bang isa siyang piyesa ng makina na may depekto. Pagkatapos, tumalikod ito. Sumunod ka sa akin. Dinala siya ni Adrian sa pinakasulok ng garahe, isang lugar na madilim at bihira puntahan. May isang sasakyang natatakpan ng kulay abong lona. Sa isang hila, inalis ni Adrian ang takip. Tumambad sa kanya ang isang Ferrari Dino
246 GT pula. Maganda at wasak. Ang makina nito ay nakabuyangyang. Ang mga piyesa ay nakakalat na parang mga buto. Ang kotseng ito, simula ni Adrian, ang paborito ng tatay ko. 1 taon na itong nandito. Walang sino man sa mga magagaling kong mekaniko ang nakapagpaandar nito. Sabi nila, isinumpa raw ito. Humarap ito kay Mariel. Ang mga mata ay matalim. Kailangan mo ng pera. Kailangan ko ng himala. Itinuro nito ang Ferrari. Ayusin mo yan, paandarin mo, at ibibigay ko sa iyo ang kalahating milyon mo. Napanganga si Mariel. Tiningnan niya ang sasakyan, isang halimaw na imposible, isang bundok na hindi kayang akyatin. Isa itong bitag. Alam niyang isa itong bitag. Gusto siyang ipahiya ni Adrian. Gusto siyang durugin. Ngunit sa isip niya, nakita niya muli ang nangiti ng kanyang ama. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Adrian Vergara. Ang takot sa kanyang dibdib ay nilamon ng desperadong determinasyon. Sige po, sir. Tatanggapin ko. Kinabukasan, pumasok si Mariel sa Vergara Classic Motors, hindi bilang isang bisita, kundi bilang isang manggagawa. Dala niya ang kanyang mga sariling gamit sa isang lumang leather tool bag, pamana pa mula sa kanyang lolo. Pagpasok niya sa garahe, ang masayang kwentuhan ng mga mekaniko ay biglang huminto. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Ang hangin ay naging mabigat, puno ng pagdududa, para siyang isang tupa na naligaw sa teritoryo ng mga lobo. Magandang umaga po, bati niya. Sinusubukang maging magalang. Ilang tango lang ang isinagot sa kanya. Ang iba ay nagpatuloy na lang sa kanilang ginagawa. Binabaliwala siya. Isang lalaking mayabang ang tindig na may pangalang Ramon na nakaborda sa kanyang uniforme ang lumapit sa kanya. Siya ang head mechanic. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ikaw pala yung bagong laruan ni Sir Adrian, sabi ni Ramon. May pilyong nangiti sa labi. Kailangan mo ng gamit? Sige, kumuha ka doon. Itinuro nito ang isang cabinet ng mga tool. Nang buksan ito ni Mariel, puro mga metric wrench ang nakita niya. Alam niya, bilang isang bihasang mekaniko, na ang isang lumang European car ay nangangailangan ng C o Imperial Tools. Ito ang unang pagsubok, isang maliit na sabote. Salamat, pero dala ko ang sarili kong gamit. Sagot ni Mariel, hindi ipinapahalata ang inis. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit sa isang maliit na mesa malapit sa Ferrari, isang matandang lalaki ang tahimik na lumapit sa kanya. May dala itong 2 tasa ng kape. Para sa'yo, Ineng, sabi nito sa isang mahinahong boses. Ako si Lito. Ito ang unang mabuting salita na narinig niya mula nang tumapak siya sa lugar na iyon. Tinanggap ni Mariel ang kape na may ngiti. Salamat po, Mang Lito. Ako po si Mariel. Alam ko, sabi ng matanda. Nakita ko ang apoy sa mga mata mo kahapon. Ganyan din ang ama ni Adrian noong nagsisimula pa lang siya. Tumingin si Mang Lito sa Ferrari at sa isang saglit, nakita ni Mariel ang lungkot sa mga mata nito na para bang may tinitingnan siyang isang matagal nang nawawalang kaibigan. Inabutan siya ni Mang Lito ng isang malinis na basahan. Dahan-dahan lang sa makina. Ineng, may puso yan. Umalis na ang matanda at naiwan si Mariel na may kaunting pag-asa sa kanyang dibdib. Mayroon siyang isang kaalyado. Ilang sandali pa, dumating si Adrian. Ang kanyang presensya ay agad na nagpatahimik sa buong garahe. Dumiretso ito kay Mariel. Anong plano mo? Tanong nito. Ang boses ay businesslike. Uumpisahan ko po sa diagnosis. Kailangan kong malaman ang buong kwento ng makina bago ko siya operahan. Paliwanag ni Mariel. Tumango si Adrian. Sige, huwag mong sisirain ng mas lalo pa. Tumalikod na ito at umalis. Iniwan si Mariel na mag-isa kasama ang pulang halimaw.
Huminga siya ng malalim. Oras na para magtrabaho. Maingat niyang sinuri ang bawat sulok ng makina. Ang alikabok, ang mga gasgas, ang mga lumang langis. Lahat ay nagkukwento. Ngunit habang gumagapang siya, sa ilalim ng sasakyan dala ang kanyang flashlight. Isang bagay ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang maliit na patak ng langis sa sahig. Hindi ito luma, hindi ito tuyo. Sariwa ito. Kumikinang pa sa ilaw ng kanyang flashlight. Imposible para sa isang sasakyang 1 taon nang hindi umaandar. Kinilabutan si Mariel. Hindi ito isang simpleng sira. May mali. May ibang nangyayari dito. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Mariel. Gamit ang kanyang creeper, mabilis siyang gumulong sa ilalim ng sasakyan. Hinanap ng kanyang mga daliri ang pinagmulan ng tagas, ang oil pan, ang gasket, at sa wakas, ang drain plug. Kinapa niya. Maluwag? Hindi lang basta maluwag. Isang pihit na lang at huhulagpos na ito. Imposible. Ang isang drain plug ay hindi lumuluwag ng kusa. Ito ay sadyang niluwagan. Mabilis siyang lumabas mula sa ilalim ng Ferrari. Ang puso niya ay kumakabog. Dala ang plug na may bakas pa ng sariwang langis. Dumiretso siya sa opisina ni Adrian. "Sir," sabi niya, ipinatong ang piyesa sa mamahaling mesa nito. "Ang oil leak. Hindi po ito aksidente. Sadyang niluwagan po ang drain plug." Tinitigan ni Adrian ang piyesa. Pagkatapos ay ibinalik ang malamig na tingin kay Mariel. "Maraming mekaniko ang humawak sa kotseng yan bago ka dumating. Baka kapabayaan lang ng isa sa kanila. It's not a conspiracy, Miss Cruz. Do your job." Ang pagwawalang bahala sa boses nito ay parang isang pader na humarang sa kanya. Walang silbi. Hindi ito maniniwala. Napabuntong hininga na lang si Mariel at bumalik sa garahe, dala ang pagkadismaya. Habang hinihigpitan niya muli ang drain plug, lumapit si Ramon. "Oh, yan lang pala ang problema? Madali lang yan," sabi nito na may mapanlokong nangiti. Sinubukan nitong tulungan si Mariel, pero sa ginawa nito, aksidenteng natabig ang maliit na tray kung saan maingat na inayos ni Mariel ang mga tornilyo at bolts. Nagkalat ang mga piyesa sa sahig. "Ay, sorry," sabi ni Ramon. Hindi man lang sinsero. "Tulungan na kitang pulutin." "Huwag na. Ako na," mariing sagot ni Mariel. Umalis si Ramon. Nagkibit-balikat lang. Habang si Mariel ay naiwang nagpupulot ng mga maliliit na piyesa, ang pasensya niya ay unti-unti nang nauubos. Lumipas ang maghapon. Isa-isang nagsiuwian ang mga mekaniko hanggang sa si Mariel na lang ang natira. Ang ingay ng mga makina ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Tanging ang ugong ng ilaw sa itaas ang kanyang naririnig. Sumandal siya sa malamig na katawan ng Ferrari. Tiningnan niya ang bukas na makina na parang isang pasyenteng komatose. Hinaplos niya ang metal. "Ano ba talaga ang nangyari sa'yo?" Bulong niya sa hangin. "Magsalita ka naman." Sa katahimikan ng gabi, may narinig siyang isang kakaibang kaluskos mula sa kabilang dulo ng garahe, sa may tambakan ng mga lumang piyesa. Nanindig ang balahibo niya. "Sino yan?" Walang sumagot. Marahil ay dagalang, pero nawala na ang kanyang konsentrasyon. Pinulot niya ang kanyang mga gamit, naghahanda ng umuwi. Habang ibinabalik niya ang isang lumang distributor cap na kanyang sinuri kanina, isang bagay ang nahagip ng ilaw. Isang gasgas. Isang manipis. Ngunit malalim na gasgas sa loob ng piyesa. Imposible itong mangyari sa normal na pagkasira. Imposible ring mangyari sa isang aksidente. Ito ay ginamitan ng isang matulis na bagay. Ito ay sinadya. Tinitigan ni Mariel ang gasgas. At sa sandaling iyon, alam na niya. Hindi lang ito kapabayaan. Hindi lang ito isang simpleng sira. Ito ay sabotahe. Hindi na niya hinintay ang umaga. Ang piraso ng metal na hawak niya ay parang nag-aapoy sa kanyang palad. Dala ang ebidensya. Mabilis ngunit tahimik ang mga hakbang na tinungo ni Mariel ang salaming pinto ng opisina ni Adrian.
Nag-angat ito ng tingin mula sa mga papeles. Ang mukha ay nagpapakita ng inis sa interrupsyon. Ano na naman ito, Miss Cruz? Walang salitang inilapag ni Mariel ang distributor cap sa ilalim ng maliwanag na desk lamp. Hindi po ito gasgas lang, sir, sabi niya. Ang boses ay hindi nanginginig. Ito po ay ginamitan ng dulo ng isang flathead screwdriver. Tingnan niyo po ang lalim at ang itsura ng ukit. Sinadya po ito para mag-short circuit ang kuryente sa makina. Kinuha ni Adrian ang pyesa. Tinitigan. Ikinumpara ang sinabi ni Mariel sa nakikita niya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mariel ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ang pader ng arogansya ay nagkaroon ng maliit na lamat. Hindi pa rin ito kumbinsido, pero hindi na rin niya ito maiisnab. Ang luhika ni Mariel ay masyadong malinis para baliwalain. Kung totoo man ang sinasabi mo, sabi ni Adrian, dahan-dahan, sino ang gagawa nito? Hindi ko po alam, pero isa lang po ang sigurado ko, may sumasabotahe sa trabaho ko at sa kotse niyo. Ibinaba ni Adrian ang pyesa at kinuha ang telepono. Ronnie, I need you to pull up the CCTV footage from the garage. I-check mo ang lahat ng recordings for the past year. Ilang minuto nang nakabibinging katahimikan ang lumipas. Si Mariel ay nakatayo lang, habang si Adrian ay nakaupo. Ang mga daliri ay nagbabantang sa ibabaw ng kanyang mesa. Sir Adrian, sabi ng boses sa kabilang linya. Nakuha ko na po. Pero, may problema. Anong problema? Iritabling tanong ni Adrian. Lahat po ng footage mula sa araw na dinala dito ang Ferrari hanggang kahapon. Corrupted po. Burado. Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni Mariel. Ngayon, sigurado na siya. Ibinaba ni Adrian ang telepono. Ang kanyang panga ay matigas. Tumingin siya kay Mariel. Simula bukas, utos nito, dalhin mo ang mga gamit mo. Dito ka sa opisina ko magtatrabaho. Po? Pero paano ko po gagawin ang kotse? Ilalapit natin ang kotse sa labas ng opisina. Gusto kong nakikita ko ang bawat galaw mo at ang bawat galaw sa paligid ng proyektong ito. Walang lalapit sa kotseng yan nang hindi ko nalalaman. Maliwanag? Napipilitan, tumango si Mariel. Ito na ang simula ng isang uneasy alliance. Hindi ito pagtitiwala. Ito ay control. Kinabukasan, gaya ng napag-usapan, nagtrabaho si Mariel sa isang mesang inihanda para sa kanya sa loob ng malaking opisina. Mula doon, tanaw niya ang Ferrari na nakaparada sa labas ng salaming pader. Naging abala siya sa pagguhit ng mga diagram at paglilista ng mga piyesang kailangan niya. Habang abala siya, inilapag niya ang kanyang cellphone sa mesa. Aksidenteng nakita ni Adrian ang wallpaper nito, ang nakangiting mukha ng ama ni Mariel. Wala siyang sinabi, pero nakita ni Mariel ang pagtigil niya saglit. Isang bagay sa litratong yon ang tila kumuha ng atensyon niya bago siya bumalik sa sarili niyang trabaho. Nang biglang tumunog ang cellphone ni Mariel, isang pamilyar na numero. Ang ospital. Dali-dali niya itong sinagot. Sinusubukang hinaan ang kanyang boses. Hello po? Nakatayo si Adrian sa hindi kalayuan. Nagkukunwaring may binabasa, pero ang kanyang mga tainga ay nakatutok kay Mariel. Miss Cruz, sabi ng nurse sa kabilang linya. Tumawag po ang doktor. Kailangan na po nating i-schedule ang operasyon sa lalong madaling panahon. Humihina na po ang tatay ninyo. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Mariel. Napahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili. Opo. Opo. Pipakiusap. Bigyan niyo pa po ako ng ilang araw. Gagawin ko po ang lahat. Nang ibaba niya ang telepono, ang kanyang mga mata ay puno ng luhang pinipigilan. Pag-angat niya ng tingin, nakita niyang nakatitig sa kanya si Adrian. Ang malamig na maskara sa mukha nito ay bahagyang nawala. At sa isang saglit, napalitan ng isang emosyong hindi pa niya nakikita dito dati. Ang tawag mula sa ospital ay naging mitsa, isang apoy na nag-alab sa loob ni Mariel. Ang bawat segundo na lumilipas
ay parang gintong nawawala. Hindi na niya inalintana ang pagod o gutom. Mula umaga hanggang gabi, ang tanging maririnig sa opisina ni Adrian ay ang kalansing ng mga gamit ni Mariel, ang tunog ng kanyang lapis habang mabilis na gumuguhit sa papel, at ang mahinang bulong niya sa sarili habang binabasa ang mga teknikal na mawal. Pinagmamasdan siya ni Adrian mula sa kanyang mesa. Nakikita niya ang desperasyon sa bawat kilos nito. Nakikita niya ang namumutlang labi at ang pangingitim sa ilalim ng mga mata nito. Ito ay hindi na lang trabaho para sa dalaga. Ito ay isang laban para sa buhay. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam siya ng kirot, tanghali. Hindi man lang tumayo si Mariel para kumain. Gabi, nandoon pa rin siya, nakasubsob sa mga diagram. Hindi na natiis ni Adrian. Tahimik siyang tumayo, lumabas, at bumalik na may dalang isang paper bag. Walang salitang inilapag niya ito sa mesa ni Mariel. Nag-angat ng tingin si Mariel. Ang mga mata niya ay pagod. Ano po ito? Pagkain. Tipid na sagot ni Adrian, umiiwas ng tingin. Kumain ka muna. Hindi aandar ang makina kung ang mekaniko ay walang laman ng tiyan. Nag-atubili si Mariel, ngunit sa huli ay kinuha rin niya ang pagkain. Habang kumakain sila sa kani-kanilang mesa, sa katahimikan, naglakas loob siyang magtanong. Sir, bakit po ganoon na lang kahalaga sa inyo ang Ferrari na to? Natigilan si Adrian. Tumingin siya sa labas, sa pulang kotse. Dahil yan ang pangarap ng tatay ko, ang obra maestra niya, at namatay siyang hindi man lang nakitang umandar ulit. Sa unang pagkakataon, narinig ni Mariel ang emosyon sa boses nito. Isang emosyon ng pangungulila. Pangarap din po ng tatay ko na maging engineer ako. Mahinang sabi ni Mariel. Gusto niya lang makita na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Nagkaroon ng isang saglit na koneksyon sa pagitan nila. Isang pag-unawa na hindi na nangailangan pa ng mga salita. Sa mesang pinagpapatungan ng siko ni Adrian, napansin ni Mariel ang isang lumang litrato sa isang silver na frame, isang mas batang Adrian, at isang magandang babae na nakangiti sa tabi niya. Bago pa niya matitigan ng maigi, bumalik na sa trabaho si Mariel. Kinagabihan, sa sobrang pagod, hindi na malaya ni Mariel na nakatulog na pala siya sa ibabaw ng kanyang mga plano. Ang kanyang ulo ay nakapatong sa kanyang mga braso, ang paghinga ay malalim. Narinig ni Adrian ang paghinto ng kaluskos. Tumingin siya at nakita ang natutulog na dalaga. Tumayo siya, dahan-dahang lumapit. Pinagmasdan niya ang mukha nito, walang depensa, walang tapang na laging nakapaskil. Isang pagod na babae lang na pasa ng mundo. Nagatubili siya, pagkatapos ay maingat na hinubad ang kanyang mamahaling itim na coat. Dahan-dahan niya itong ipinatong sa mga balikat ni Mariel. Nagsisilbing kumot laban sa lamig ng aircon. Pinagmasdan niya ito saglit pa bago bumalik sa kanyang mesa, nagkunwaring walang nangyari. Kinabukasan, magang pumasok si Mariel, dala ang bagong lakas. Nagpasalamat siya kay Adrian para sa coat. Isang tipid na tango lang ang isinagot nito. Sabay silang naglakad papunta sa garahe para simulan ang araw. Ngunit pagdating nila sa pwesto ng Ferrari, pareho silang natigilan. Ang mesang pinagpapatungan ng mga maselan na diagram at plano ni Mariel ay magulo. At ang isang critical na blueprint, ang orihinal na factory diagram para sa wiring ng makina na nakuha pa nila mula sa Italy, ay nawawala. Isang tensyonadong katahimikan ang bumalot sa garahe. Pagkatapos, isang boses ang bumasag dito. Sino pa ba? Lahat ay napalingon kay Ramon na nakaturo kay Mariel. Siya lang ang tagalabas dito. Siya lang ang desperado sa pera. Siguradong kinopya niya ang plano para ibenta sa iba. Ang akusasyon ay parang bombang sumabog sa hangin. Si Mariel ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi totoo yan. Wala akong kinuha. Tumingin siya kay Adrian, naghahanap ng suporta, ngunit ang nakita niya ay isang pamilyar na pader ng pagdududa na muling itinatayo sa mga mata nito.
Ang konting tiwalang nagsimula nang mabuo sa pagitan nila ay gumuho sa isang iglap. Adrian, nagsusumamong sabi ni Mariel. Bago pa man makapagsalita si Adrian, isang mahinahong boses ang pumagitna sa lahat. Itigil niyo yan. Si Mang Lito. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Ang kanyang presensya ay may bigat na nagpatahimik sa lahat, maging kay Ramon. Hindi siya ang kumuha, mariing sabi ni Mang Lito. Ang mga mata ay nakatitig kay Adrian. Alam ko kung nasaan. Napakunot ang noo ni Adrian. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Mang Lito. Sa halip, tumalikod ito at nagsimulang maglakad papunta sa pinakalikod na bahagi ng garahe, isang lugar na madilim at puno ng mga lumang gamit na natatabunan ng alikabok. Sinundan siya ni na Adrian at Mariel habang ang ibang mekaniko ay nagbubulungan sa likuran. Huminto si Mang Lito sa harap ng isang malaking baul na yari sa kahoy, halos nakatago sa ilalim ng isang lumang lona. Nandito, sabi niya. Binuksan ni Adrian ang baul. Ang alatiit ng takip ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Sa loob, sa ibabaw ng mga lumang papeles, ay ang nawawalang blueprint, malinis at hindi nagalaw. Ngunit hindi lang yun ang nandoon. Sa tabi ng blueprint ay isang naninilaw na litrato sa isang sirang frame. Kinuha ito ni Adrian. Isang litrato ng mas bata niyang ama, nakangiti at nakaakbay sa isa pang lalaki, ang dati nitong business partner. Ang taong tumraydor sa kanya, ang taong muntik nang magpabagsak sa Vergara Motors, nagtayuan ang panga ni Adrian, isang pamilyar na kirot ang bumalik. Ang dahilan ng kanyang pagiging suspetsoso, ang anino ng kanyang kahapon. Bakit ito nandito, Mang Lito? Tanong ni Adrian. Ang boses ay garalgal. Nilapitan ni Mang Lito si Adrian at marahang hinawakan ang balikat nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at lungkot para ipaalala sa iyo na ang pinakamalaking banta ay hindi laging nanggagaling sa labas, sabi ng matanda. Huwag mong hayaang ang multo ng kahapon ang magpatakbo ng buhay mo, iho. Habang si Adrian ay nakatitig sa litrato, nawawala sa masakit na alaala, ang atensyon ni Mariel ay napunta sa mukha ng traidor. Pinilit niyang alalahanin kung saan niya nakita ang mukhang yon. Ang matang mapanlin lang, ang ngiting tuso. At bigla, parang kidlat na tumama sa kanya. Isang hapon, habang pauwi siya, nakita niya si Doña Esmeralda, ang madrasta ni Adrian, na may kausap sa isang mamahaling coffee shop. Isang investor, sabi ng tsismis. Ang lalaki ay nakatalikod, pero lumingon ito saglit bago sumakay sa kotse. Ang mukha sa litrato, iyon ang mukha ng lalaking yon. Namilog ang mga mata ni Mariel. Napasinghap siya ng malakas. Ang nakaraan at ang kasalukuyan ay nagbanggaan sa kanyang isipan. Ang lumang pagtataksil at ang kasalukuyang sabotahe ay iisa lang ang pinagmumulan. Hindi lang ito simpleng panggugulo. Ito ay isang organisadong plano. At nasa gitna sila ng lahat. Ang bigat ng kanyang natuklasan ay halos magpabuwal kay Mariel. Tumingin siya sa paligid, sa mga mekanikong nagbubulungan, kay Ramon na may mapanuring tingin, at kay Adrian na nalulunod sa sarili niyang masakit na alaala. Hindi ito ang lugar para mag-usap. Masyadong maraming tenga. Masyadong maraming matang mapanghusga. Sir? Bulong ni Mariel. Sapat lang para marinig ni Adrian. Kailangan po nating mag-usap. Hindi po dito. May urgensya sa boses niya na kumuha sa atensyon ni Adrian. Tumango ito at walang imik na sumunod sa kanya palabas ng garahe. Hindi sila pumunta sa isang mamahaling restaurant o coffee shop. Dinala siya ni Mariel sa isang maliit na eskinita, sa isang lugar na puno ng buhay at usok. Isang karinderya, ang paboritong kainan ng tatay niya. Dito? Tanong ni Adrian, hindi maitago ang pagkagulat habang tinitingnan ang mga plastik na upuan at ang bote ng suka sa bawat mesa. Dito po, walang makikinig sa atin. Sagot ni Mariel, umupo at umorder ng 2 kape.
Sa gitna ng ingay ng mga kutsara at tinidor at amoy ng nilulutong adobo, huminga ng malalim si Mariel. Sir Adrian, ang lalaki po sa litrato, ang business partner ng tatay niyo. Tumingin ito sa kanya, naghihintay. Nakita ko po siya. Patuloy ni Mariel. Ilang linggo na ang nakakaraan. Kasama niya si Doña Esmeralda. Ang reaksyon ni Adrian ay mabilis at matigas. My stepmother? Imposible. Baka nagkakamali ka lang ng nakita. Hindi po ako nagkakamali, giit ni Mariel. Sila po ang magkausap. Akala ko noon, investor lang. Pero ngayon malinaw na po ang lahat. Ang sabotahe, ang pagbura sa CCTV, ang pagkawala ng blueprint. Konektado po ang lahat. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan ni Adrian si Mariel. Hinahanap ang anumang bakas ng kasinungalingan. Pero wala siyang nakita, kundi purong sinseridad. Sumandal siya sa upuan, ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. Ang lalaking yan, simula niya, ang boses ay mahina. Si Tito Miguel, ninong ko siya. Pinagkatiwalaan siya ng buong pamilya namin. Pero isang araw, habang may sakit si Papa, sinubukan niyang ibenta ang buong kumpanya sa likod namin. Nahuli namin siya, pero huli na. Ang stress ang lalong nagpalala sa sakit ni Papa. Ito ang unang pagkakataon na nagbukas siya ng kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Mariel ang tao sa likod ng aroganteng amo, isang anak na nasaktan. Kaya pala, bulong ni Mariel, kaya pala ano? Kaya pala ganyan na lang ang galit niyo sa mga tagalabas. Kaya pala wala kayong tiwala. Hindi sumagot si Adrian, pero ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. Sa amin po, sabi ni Mariel, ang tiwala lang at ang aming mga kamay ang puhunan namin. Ang tatay ko, buong buhay siyang nagkumpuni ng jeep. Simple lang ang buhay namin, pero hindi niya ako tinuruang manloko ng kapwa. Habang nagsasalita siya, may napansin si Adrian. Isang maliit na mantsa ng itim na grasa sa gilid ng pisngi ni Mariel. Naiwan kanina mula sa pagkakayod niya sa makina. Walang pag-aalinlangan. Kinuha ni Adrian ang kanyang panyo mula sa bulsa. Dahan-dahan, marahan, pinunasan niya ang mantsa. Natigilan si Mariel. Ang puso niya ay lumaktaw ng isang tibok. Ang magaspang na mundo ng makina at grasa ay biglang nawala. Ang tanging naramdaman niya ay ang lambot ng panyo at ang init ng mga daliri ni Adrian na malapit sa kanyang balat. Natigilan din si Adrian na para bang nagulat sa sarili niyang ginawa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Ang formal na alyansa sa pagitan nila ay nabasag at sa lugar nito, isang bagay na mas personal ang nagsimulang mabuo. Nagkatinginan sila, hindi bilang amo at empleyado, kundi bilang dalawang taong nagkakaintindihan. Pagbalik nila sa talyer, mas magaan na ang pakiramdam sa pagitan nila. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Habang papalapit sila sa garahe, nakita nila si Ramon sa isang sulok, may kausap sa telepono. Nakatalikod ito at hindi sila napansin. Opo, ma'am. Huwag po kayong mag-alala. Narinig nilang bulong nito. Puno ng kaba. Malapit na. Ginagawa ko na po ang huling utos niyo. Bigla itong lumingon. Nang makita sina Adrian at Mariel na nakatingin, namutla ito at dalidaling ibinaba ang tawag. Ang pagkataranta sa mukha ni Ramon ay sapat ng kumpirmasyon. Kakausap ko lang ang misis ko, sir. Palusot nito. Ang boses ay nanginginig. Nangangamusta lang. Hindi kumibo si Adrian. Tinitigan niya lang si Ramon. Isang titig na mas malamig pa sa bakal. Alam ni Ramon na hindi ito naniwala. Mabilis itong nagpaalam at halos takbuhin ang daan palabas. Nang sila na lang ulit ang naiwan, bumaling si Adrian kay Mariel. Ang pagdududa sa mga mata nito ay tuluyan nang nawala, napalitan ng isang madilim na apoy. Tama ka. Kailangan nating malaman kung ano ang huli niyang utos, sabi ni Mariel.
Hindi siya titigil hanggat hindi niya natatapos ang anumang binabalak niya. Anong nasa isip mo? Tanong ni Adrian. Ngayon, hindi na ito isang amo na naguutos, kundi isang partner na humihingi ng payo. Kung gusto mong manghuli ng daga, paliwanag ni Mariel, kailangan mo ng pain. Bumalik sila sa loob ng opisina. Kumuha si Mariel ng isang luma, ngunit komplikadong pyesa, isang depektibong fuel injector relay. Maingat niya itong nilinis, pinakintab, na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang plano ay simple, isang patibong. Kinahapunan, habang nag-aayusan na pauwi ang ibang mekaniko, sinadya ni Mariel na lakasan ang kanyang boses. Eureka! Sa wakas, alam ko na kung anong kulang. Ipinakita niya kay Mang Lito ang pekeng pyesa. Ito na yon, Mang Lito, ang custom fabricated relay. Sa tulong nito, sigurado akong aandar na bukas ang Ferrari. Tumingin si Mang Lito kay Mariel. Pagkatapos ay kay Adrian. Nakuha niya agad ang senyales. Magaling, Ineng, magaling. Segunda ng matanda. Sinigurado nilang narinig ni Ramon ang lahat. Iniwan ni Mariel ang mahalagang pyesa sa ibabaw ng mesa sa tabi ng Ferrari, sa isang lugar na madaling makita. Pagkatapos, isa-isa na silang umalis. Nagkunwaring tapos na ang araw ng trabaho. Ngunit hindi sila umuwi. Tahimik silang bumalik sa opisina ni Adrian, pinatay ang ilaw at nagtago isa sa dilim. Mula sa salaming pader, tanaw nila ang buong garahe na naliligo sa liwanag ng mga security light. At nagsimula ang paghihintay. Lumipas ang 1 oras, 2. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng kanilang mga puso. Bago isara ang pinto ng garahe, huminto saglit si Adrian at lumingon kay Mariel. Hinawakan niya ang kamay nito, isang kilos na nagpagulat sa dalaga. Ang kamay ni Adrian ay mainit at matatag. Mag-iingat ka, bulong nito. Isang simpleng paalala. Ngunit puno ng kahulugan. Maya-maya, isang anino ang gumalaw. Dahan-dahan, maingat. Pumasok si Ramon. Lumingalinga siya sa paligid. Sinisigurong walang tao. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at puno ng kaba. Dumiretso siya sa mesa at kinuha ang pain. Sa isang iglap, bumukas ang lahat ng ilaw sa garahe. Natigilan si Ramon na para bang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Sa kanyang harapan, nakatayo si Adrian. Ang mukha ay walang emosyon, na lalong nakakatakot. Sa likod nito ay si Mariel. Anong ginagawa mo, Ramon? Tanong ni Adrian. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Nabitiwan ni Ramon ang pyesa. Kumalansing ito sa sahig. Nagsimula siyang mamutla. Sir, ano? Tinitingnan ko lang po. Baka may naiwan. Huwag ka nang magsinungaling. Putol ni Adrian. Doon na bumigay si Ramon. Lumuhod siya. Ang pagiging mayabang ay nawala. Napalitan ng purong takot. Patawarin niyo po ako, sir. Patawad. Inutusan lang po ako. May malaki po akong utang na loob sa kanya. Kanino? Mariing tanong ni Adrian. Suminghot si Ramon. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Kay Doña Esmeralda po. Ang pangalan ay lumabas. Kinukumpirma ang kanilang pinakamasamang hinala. Ngunit hindi pa tapos si Ramon. Sa kanyang desperasyong iligtas ang sarili, isiniwalat niya ang lahat. Hindi lang po ako, sir, sabi ni Ramon na nanginginig. Ang lahat ng ito, ang sabotahe, may dahilan. May board meeting po bukas. Ibenta ang Vergara Motors sa mga dayuhan. Yan po ang plano niya. Ang pag-amin ni Ramon ay parang isang bombang sumabog sa tahimik na garahe. Board meeting. Bukas, ibenta ang kumpanya. Ang bawat salita ay isang hakbang palapit sa bangin. Tumingin si Adrian kay Mariel at sa mga mata nito, nakita niya ang parehong pagkaunawa na ubusan na sila ng oras. Mang Lito? Tawag ni Adrian. Ang boses ay puno ng awtoridad. Tipunin mo ang lahat ng mekanikong mapagkakatiwalaan natin. Ngayon din.
Mabilis na kumilos ang matanda. Sa loob ng ilang minuto, 6 na mekaniko, ang mga pinakamatanda at pinakaloyal sa Vergara Motors, ang nakatayo sa harap nila. Ang kanilang mga muka ay nagpapakita ng pagkalito at pag-aalala. Ipinaliwanag ni Adrian ang sitwasyon, ang sabotahe, ang plano ni Doña Esmeralda, ang board meeting, ang tanging paraan para pigilan sila. Pagtatapos ni Adrian ay ang patunayang mali sila na ang Vergara Motors ay hindi palugi, na kaya pa nating gumawa ng himala. Kailangan nating mapaandar ang Ferrari. Ngayong gabi, isang mabigat na katahimikan ang sumunod. Tumingin sila sa wasak na makina. Pagkatapos ay sa isa't isa. Imposible. Iyon ang nasa isip ng lahat. Ngunit si Mang Lito ang unang nagsalita. Para sa tatay mo, Adrian, sabi nito. Kumuha ito ng wrench. Para sa Vergara Motors, isa-isang sumunod ang iba. Ang pagdududa ay napalitan ng determinasyon. Ang garahe, na kanina lang ay isang lugar ng tensyon, ay naging isang pugon ng pagkakaisa. Sa ilalim ng pamumuno ni Mariel, nagsimula ang karera laban sa oras. Kailangan ko ng mas malakas na ilaw dito. Yung torque wrench pakiabot. Check the timing belt. Siguraduhin nating perpekto. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang gawain. Si Mang Lito, sa kanyang karanasan, ang naging kanang kamay ni Mariel. Ang iba ay mabilis na sumusunod sa bawat utos. At si Adrian, sa unang pagkakataon, ay hindi lang isang amo na nagmamasid. Hinubad niya ang kanyang coat, itinaas ang manggas ng kanyang puting polo, at gumapang sa ilalim ng sasakyan kasama si Mariel. Nagtrabaho sila. Ang mga balikat nila ay halos magkadikit. Ang kanilang mga hininga ay naghahalo sa masikip na espasyo. Ang amoy ng langis at pawis ang naging pabango ng kanilang alyansa. Hating gabi, habang kinakabit nila ang transmission, biglang namatay ang lahat ng ilaw, pati ang mga ilaw sa labas, total blackout. Nagsimula na sila. Bulong ni Adrian sa dilim. Isa na namang sabotahe. Pinutulan sila ng kuryente mula sa labas. Walang susuko, sigaw ni Mariel. Gamitin na ng ilaw ng mga cellphone nyo. Itutok nyo dito. Sa dilim, sa gitna ng maliliit na sinag ng liwanag mula sa kanilang mga telepono, nagpatuloy sila. Ang eksena ay parang isang operasyon sa puso. Sa gitna ng digmaan, ang bawat pagpihit ng tornilyo, bawat pagkabit ng wire, ay isang maliit na tagumpay laban sa kadiliman. Madaling araw na. Ang kanilang mga katawan ay pagod na, ang kanilang mga kamay ay nanginginig na. Halos tapos na sila. Ang huling tornilyo sa cylinder head, sabi ni Mariel. Ang boses ay pagod, pero puno ng pag-asa. Inabot niya ang tornilyo. Ipinasok. Pinihit. Ngunit hindi ito humigpit. Pinihit niya ulit. Maluwag pa rin. Kinutuban siya ng masama. Kinuha niya ang kanyang maliit na flashlight at sinilip ang butas. At doon, nakita niya. Ang thread sa loob ng butas, ang pinagkakapitan ng tornilyo, ay basag. Sira. Wala itong kakapitan. Wala silang pamalit na cylinder head. Walang oras para gumawa ng bagong thread. Tumingin si Mariel kay Adrian sa mga pagod na mukha ng mga mekaniko at umiling. Ang pag-asa na kanilang binuo buong gabi ay gumuho sa isang iglap. Game over na ba? Ang katahimikan sa garahe ay mas mabigat pa kaysa sa isang makina. Ang mga balikat ng mga mekaniko ay bagsak, parang mga sundalong sumusuko sa laban. Si Mang Lito ay napasandal sa pader, napapailing. Maging si Adrian ay napaupo sa isang gulong. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Tapos na ang laban. Pero si Mariel, hindi. Nakatitig lang siya sa sirang butas. Ang isip ay naglalakbay. Isinasantabi niya ang lahat ng natutunan niya sa engineering school. Sa mga libro, sa mga manual, bumalik siya sa kanyang ugat.
sa amoy ng grasa at alikabok sa maliit na talyer ng kanyang ama. Naalala niya, isang hapon, mga 10 taong gulang pa lang siya. Nasira ang thread ng isang tornilyo sa makina ng paboritong jeep ng kanyang ama. Wala silang pera para bumili ng bagong piyesa. Nakita niya kung paano kumuha ang kanyang ama ng isang lumang tornilyo mula sa isang truck, mas malaki, mas matibay. At sa pamamagitan ng grinder at pasensya, hinubog niya ito hanggang sa magkasya. Diskarte. Iyon ang tawag ng tatay niya. Isang kislap sa kanyang alaala. Isang sagot. May alam ako. Bigla niyang sabi. Ang boses ay pumunit sa katahimikan. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. May pag-asa pa. Sabi niya, mas para sa sarili niya kaysa sa kanila. Tumingin siya kay Adrian. Sir, kailangan kong umuwi. Ngayon na. Walang tanong. Walang pag-aalinlangan. Ang tiwala sa mga mata ni Adrian ay buo na. Halika na. Iniwan nila ang iba sa garahe. Sakay ng isa sa mga kotse ni Adrian, pinalipad nila ang daan mula Maynila patungong Bulacan. Ang araw ay nagsisimula ng sumikat. Isang paalala na paubos na ang kanilang oras. Huminto sila sa harap ng maliit na bahay ni Mariel. Sa likod nito ay ang talyer ng kanyang ama. Isang mundong malayong malayo sa makintab na sahig ng Vergara Motors. Magulo. Puno ng mga lumang pyesa. Ngunit para kay Mariel, ito ang kanyang kaharian. Nakita ni Adrian ang mga lumang kagamitan, ang mga poster ng sasakyan na kupas na, ang determination sa bawat sulok ng maliit na espasyo. Dito ka nagsimula? Tanong niya. Ang boses ay puno ng isang bagong paghanga. Tumangulang si Mariel. Ang kanyang atensyon ay nasa isang lumang makina ng jeep na nakatambak sa sulok. Dito niya nahanap ang kanyang hinahanap, isang makapal at matibay na tornilyo mula sa crankshaft. Hindi ito eksakto, pero ang material ay perpekto. Nagsimula siyang magtrabaho. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay nanginginig sa pagod, ay naging matatag at sigurado. Ang tunog ng grinder na tumatama sa bakal ay umalingaw-ngaw sa umaga. Ang bawat kislap ng apoy ay isang piraso ng pag-asa. Si Adrian ay tahimik lang na nanonood, namangha sa kanyang focus, sa kanyang galing. Para siyang siruhanong gumagawa ng isang maselang na operasyon. Pagkatapos ng ilang minuto, na parang walang katapusan, itinaas niya ang tornilyo. Hindi na ito isang bastos na piyesa ng jeep. Ito ay isang perpektong kopya ng tornilyo ng Ferrari. Hinubog ng kamay at purong diskarte. Kumaripas sila pabalik sa Vergara Motors. Ang meeting ay magsisimula na sa loob ng 1 oras. Pagdating nila, ang mga mukha ng mekaniko ay sumalubong sa kanila. Puno ng tanong, walang nagsalita. Ipinakita lang ni Mariel ang tornilyo. Mabilis siyang bumalik sa ilalim ng kotse. Dahan-dahan, maingat. Ipinasok niya ang huling tornilyo. Pinihit. Pumasok ito. Pinihit pa. Humigpit. Perpekto. Lahat ay nakahinga ng maluwag, ngunit hindi pa tapos ang laban. Umahon si Mariel mula sa ilalim ng kotse. Ang kanyang mukha at damit ay puno ng langis at pawis, pero ang kanyang mga mata ay nagniningning. Tumingin siya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kinuha niya ang susi ng Ferrari mula sa mesa. Ang metal ay malamig sa kanyang nanginginig na kamay. Humarap siya kay Adrian. Handa na ba kayo? Sa loob ng isang malamig at marangyang conference room sa kabilang panig ng Maynila, nagsimula na ang board meeting. Si Doña Esmeralda, suot ang kanyang eleganteng damit ay nasa unahan, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. As you can see from these figures, sabi niya, itinuturo ang isang PowerPoint presentation na puno ng mga pulang numero. Vergara Motors is bleeding. We are losing clients. We are failing to keep up with modern technology. Ang tanging praktikal na solusyon ay i-accept ang offer ng Takeda Corporation. Nakatayo si Adrian sa likod ng kwarto.
Hindi pa pumapasok. Pinapanood niya ang pagtatanghal ng kanyang madrasta sa isang monitor sa labas. Bawat salita nito ay isang patalim sa legacy ng kanyang ama. Sa garahe, ang hangin ay halos hindi gumagalaw. Ang lahat ng mga mekaniko, si Mang Lito, ay nakapalibot sa Ferrari na para bang nagbabantay sa isang pasyenteng nasa bingit ng kamatayan. Nasa driver's seat si Mariel. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang susi. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Sa isip niya, wala siya sa isang garahe na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Nasa maliit na talyer siya sa Bulacan. Kasama niya ang kanyang ama. Ang makina, anak, may puso yan. Pakinggan mo lang siyang mabuti. Ang boses ng kanyang tatay. Ipinasok niya ang susi sa ignition. Huminga siya ng malalim at ipinihit ito. Click! Rrrr. Umubo ang makina. Isang tunog ng metal na kumikiskis. Isang tunog ng pagkabigo. Isa pa! Bulong ni Adrian sa earpiece na suot ni Mariel. Ipinihit niya ulit. Click! Rrrr. Grind! Isang mas masakit na tunog na papikit ang mga mekaniko. Napayuko si Mang Lito. Naramdaman ni Mariel ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi pwede. Pagkatapos ng lahat ng ito, hindi. Pumikit siya ng mariin. Para sa'yo to, Tay. Hinawakan niya ang susi sa huling pagkakataon. Lahat ng kanyang pag-asa, lahat ng kanyang pangarap, lahat ng pagmamahal niya para sa kanyang ama, ay ibinuhos niya sa simpleng pagpihit na yon. Click! Isang segundo ng katahimikan. Pagkatapos, isang spark, vroom, isang malalim, malakas, at perpektong ugong ang pumuno sa buong garahe. Ang makina ng Ferrari Dino ay nabuhay. Ang tunog ay hindi lang ugong ng isang makina. Ito ay sigaw ng tagumpay. Ito ay dagundong ng isang himala. Naghiyawan ang mga mekaniko. Nagtalunan sila sa tuwa. Niyakap ni Mang Lito ang pinakamatandang kasama. Parehong lumuluha. Sa loob ng kotse, napahawak si Mariel sa manibela. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi, nag-iiwan ng malinis na linya sa gitna ng dumi at grasa. Sa conference room, narinig ni Adrian ang ugong mula sa kanyang earpiece. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang labi. At dahil dyan, sabi ni Doña Esmeralda, I formally move to vote on the acquisition. Biglang bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Adrian. Pasensya na sa abala, sabi niya. Kalmado. Pero bago kayo magpatuloy, mayroon lang akong gustong iparinig sa inyo. Itinaas niya ang kanyang telepono na konektado sa sound system ng kwarto. At mula sa mga speaker, ang perpektong ugong ng makina ng Ferrari Dino ay dumagundong sa buong silid. Sinasapawan ang boses ni Doña Esmeralda. Winawasak ang kanyang mga kasinungalingan. Lahat ng miyembro ng board ay natigilan. Ang kanilang mga panga ay bumagsak. Si Doña Esmeralda ay namutla na para bang nakakita ng multo. Sa garahe, nagkatinginan sina Mariel at Adrian sa pamamagitan ng kamera ng telepono. Sa gitna ng ugong ng makina, sa gitna ng ingay ng tagumpay, nag-usap ang kanilang mga mata. At alam na nilang dalawa na hindi na lang ito tungkol sa sasakyan. Biglang bumukas ang pinto ng driver's seat. Si Adrian. Paano siya nakarating doon? Nagmamadali siya nang bumalik mula sa meeting. Sakay, sabi ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Binuksan niya ang pinto sa passenger side para kay Mariel. Oras na para harapin ang tunay na kalaban. Ang pagdating ng pulang Ferrari sa harap ng building ay parang isang eksena sa pelikula. Ang ugong ng makina nito ay nagpatigil sa trapiko at nagpalingon sa lahat ng tao sa kalye. Bumaba si Adrian mula sa driver's seat. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Pagkatapos, umikot siya at binuksan ang pinto para kay Mariel. Lumabas si Mariel. Suot pa rin ang kanyang damit pantrabaho na puno ng grasa. Ang buhok ay magulo. Ang mukha ay may bahid ng dumi at luha. Ngunit sa sandaling iyon,
Sa mata ng lahat, siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Hindi nila nakita ang dumi. Ang nakita nila ay ang lakas at tagumpay. Sabay silang naglakad papasok ng lobby, ang tunog ng takong ni Adrian at ang mga boots ni Mariel ay umalingaw-ngaw sa marmol na sahig. Lahat ng empleyado ay napahinto sa kanilang ginagawa, nakatingin sa kanila na may pagkamangha. Pagbalik nila sa conference room, ang katahimikan ay nakabibingi. Si Doña Esmeralda ay nakatayo pa rin sa unahan, ang mukha ay hindi maipinta. Ang mga miyembro ng board ay nakatingin sa pinto, naghihintay. Imposible, bulong ni Doña Esmeralda. Walang imposible kung tama ang ipinaglalaban mo, sagot ni Adrian. Ang boses ay matatag. Mga ginoo, mga ginang ng board, nagsinungaling sa inyo ang aking madrasta. Ang Vergara Motors ay hindi nalulugi. Ito ay sinasabote. Nagkaroon ng bulungan sa buong kwarto. Isang walang basihang akusasyon, sigaw ni Doña Esmeralda. Walang basihan? Ngumisi si Adrian. Nagbigay siya ng senyas sa pinto. Pumasok si Ramon, nakayuko, kasama ang 2 security guard. Sa kanyang mga kamay ay isang sulat. Si Ramon de Guzman, pakilala ni Adrian. Ang pinagkakatiwalaan nating head mechanic. Basahin mo, Ramon. Nanginginig, binasa ni Ramon ang kanyang sinumpaang salaysay. Inamin niya ang lahat. Ang pagluwag sa drain plug, ang paggasgas sa distributor cap, ang pagbura sa CCTV, ang pagtago sa blueprint, at sa bawat krimen, isang pangalan ang kanyang binabanggit. Sa utos po ni Doña Esmeralda Vergara. Hindi pa tapos si Adrian. Ipinakita niya sa malaking screen ang mga kopya ng bank transfer, mga email, at ang litrato ni Doña Esmeralda kasama ang kinatawan ng Takeda Corporation, ang parehong lalaki na tumraidor sa kanyang ama. Ang ebidensya ay hindi matitinag. Ang mukha ni Doña Esmeralda ay nagbago mula sa pagkagalit, sa pagkatakot, hanggang sa tuluyang pagkatalo. Wala na siyang masabi. Ang kanyang kastilyo ng kasinungalingan ay gumuho. Security! Mahinahong utos ng chairman of the board. Tahimik na nilapitan ng mga gwardiya si Doña Esmeralda. Walang nagawa ang babae, kundi sumama sa kanila palabas, sa gitna ng kahihiyan. Ang kanyang paghahari ay tapos na. Muling nagsalita ang chairman. Sa liwanag ng mga pangyayaring ito, I move to nullify the previous motion. Sa halip, I move to give a vote of full confidence to our CEO, Mr. Adrian Vergara. Lahat ng kamay ay itinaas. Isang palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ngunit hindi sa kanila nakatingin si Adrian. Ang kanyang mga mata ay nasa isang tao lang. Sa gitna ng tagumpay, sa gitna ng pagbawi niya sa kumpanya, alam niyang hindi niya ito magagawa mag-isa. Tumayo si Mang Lito mula sa isang sulok sa likod ng kwarto kung saan tahimik siyang nanood. Isang malaking nanangiti ang nasa kanyang mga labi. Isang tango ng pagmamalaki para sa batang inalagaan niya. Natapos ang meeting. Ang mga miyembro ng board ay lumapit para batiin si Adrian, ngunit magalang siyang dumaan sa kanila. Naglakad siya papunta sa gitna ng garahe kung saan naghihintay ang lahat ng empleyado. Nakatayo si Mariel sa gitna nila. Huminto si Adrian sa harap niya. Ang ingay ay nawala. Lahat ay naghihintay. Miss Cruz. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at sapat para marinig ng lahat. Sa harap ninyong lahat, gusto kong aminin, nagkamali ako. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Mariel. Ang kanyang puso ay nasa kanyang mga salita. Hinamak kita. Minliit ko ang kakayahan mo dahil lang isa kang babae. At para doon, patawarin mo ako. Ang publikong pag-amin ni Adrian ay nag-iwan ng isang malalim na katahimikan sa garahe. Si Mariel ay nakatayo lang doon, hindi makapaniwala. Ang lalaking minsang tumapak sa kanyang pagkatao ay siya ngayong nagpapakumbaba sa harap ng lahat. Sa opisina ni Adrian, ilang sandali matapos ang komosyon, inabot nito ang isang sobre kay Mariel. Ang bayad mo, sabi ni Adrian,
Ang boses ay mas mahinahon na ngayon. Kalahating milyon at isang bonus para sa lahat ng abala. Tiningnan ni Mariel ang sobre, ngunit hindi niya ito kinuha. Salamat po. Hindi mo kukunin? Nagtatakang tanong ni Adrian. Hindi na lang po ito tungkol sa pera, sir. Sagot ni Mariel. Tumingin siya sa labas. Sa mga mekanikong nagbabalik na sa trabaho, mas masigla, mas may pag-asa. Tungkol na rin ito sa respeto at sa pamilya. Sumandal si Adrian sa kanyang mesa. Kung ganoon, mayroon akong ibang alok. Humarap ito sa kanya, seryoso. Ang posisyon ni Ramon ay bakante na. Ang Vergara Motors ay nangangailangan ng bagong Head of Technical Operations. Isang taong hindi lang magaling, kundi may puso at integridad. Ikaw ang kailangan namin, Mariel. Ang pagtawag nito sa kanyang unang pangalan ay isang senyales. Hindi na siya si Miss Cruz. Pantay na sila. Hindi ko po alam. Nag-aalangang sabi ni Mariel. Bakit? Dahil nasaktan po ako dito. Pag-amin niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Dahil sa bawat pagpihit ko ng tornilyo, nararamdaman ko ang paghamak ninyo. Ang sakit po pala. Nakita ni Adrian ang sakit sa mga mata nito. Lumapit siya. Isang hakbang na nagpabura sa distansya sa pagitan nila. Alam ko, sabi niya, mahina. Natakot ako, Mariel. Sa buong buhay ko, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako magtitiwala ulit. Dahil ang pagtitiwala ang pumatay sa tatay ko. Pero dumating ka. Ginulo mo ang mundo ko. Ipinakita mo sa akin na ang lakas ay hindi nasusukat sa kasarian at ang katapatan ay hindi nabibili ng pera. Inabot niya at hinawakan ang kamay ni Mariel. Ang parehong mga kamay na puno ng kalyo at grasa. Ang mga kamay na nagligtas sa kanyang kumpanya. Ngunit ngayon, ang hawak niya ay hindi lang kamay ng isang mekaniko. Hindi mo lang inayos ang makina, Mariel, sabi ni Adrian. Ang kanyang hinlalaki ay marahang humahaplos sa likod ng palad nito. Inayos mo rin ako. Ang mga salitang iyon ay mas matimbang pa kaysa sa anumang halaga ng pera. Ito ang tunay na kabayaran, ang pag-amin, ang pagtanggap. Naramdaman ni Mariel ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang tibok ng kanyang puso ay mas malakas pa kaysa sa ugong ng makina ng Ferrari. At sa gitna ng emosyonal na sandaling iyon, biglang tumunog ang cellphone ni Mariel. Ang pamilyar na tunog ay bumasag sa mahika. Ang ospital. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello. Miss Cruz, good news po. May available na schedule ang surgeon para sa tatay niyo bukas. Ready na po kami. Kailan po kayo magbabayad ng full amount? Ang tanong ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang pera, ang operasyon, ang buhay ng kanyang ama. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya kay Adrian. Ang lahat ng kanyang pag-aalala, ang kanyang pasasalamat, at ang namumuong damdamin ay nakikita sa kanyang mga mata. Hawak pa rin nito ang kanyang kamay. Ang sobre na may kalahating milyon ay nasa mesa pa rin. Ang sagot sa lahat ng problema niya at marahil ang simula ng bago niyang buhay ay nasa harap niya lang. Walang salitang binitawan ni Mariel ang kamay ni Adrian. Kinuha niya ang sobre sa mesa. Hindi ito tanda ng pagkagahaman. Ito ay tanda ng pagtanggap, hindi lang ng pera, kundi ng lahat ng kaakibat nito. Salamat, sabi niya. At sa pagkakataong ito, ang salita ay may mas malalim ng kahulugan. Kinabukasan, habang ang kanyang ama ay nasa operating room, si Mariel ay nasa bangko, inaayos ang bayad. Pagkatapos, dumiretso siya sa kapilya ng ospital at doon nagdasal ng buong puso. Paglabas ng doktor mula sa operating room, makalipas ang ilang oras, isang salita lang ang nagpawi sa lahat ng kanyang kaba. Tagumpay. Nang sumunod na linggo, habang si Mang Ben ay nagpapagaling, si Mariel naman ay nagsimula sa kanyang bagong trabaho. Pumasok siya sa Vergara Motors, hindi na bilang ang babaeng hinahamak, kundi bilang si Ma'am Mariel Cruz,
ang bagong hepe ng technical operations. Ang mga mekaniko na dati tumitingin sa kanya ng may pagdududa ay sumalubong sa kanya ng may respeto. Ang kwento ng kanyang galing at tapang ay naging isang alamat sa loob ng garahe. Sa kanyang unang araw, ipinakita ni Adrian kay Mariel ang isang bagong espasyo sa isang sulok ng garahe na kasalukuyang ginagawa. May malaking tarpaulin na nakasabit. "Ano ito?" tanong ni Mariel. Ngumiti si Adrian. Hinila niya ang isang lubid at bumagsak ang tarpaulin. Tumambad sa kanya ang isang karatula. Cruz Vergara Training Center for Young Mechanics. Para sa mga kabataang mekaniko, paliwanag ni Adrian, lalo na sa mga babaeng nangangarap na pumasok sa mundong ito, para wala ng Mariel Cruz na kailangang dumaan sa pinagdaanan mo. Naluha si Mariel. Ito ay higit pa sa isang trabaho. Ito ay isang legacy. Lumipas ang mga linggo. Naging matagumpay ang pagpapagaling ni Mang Ben. Isang hapon, dinalaw nila ito sa bahay sa Bulacan. Nakaupo ito sa labas, masigla na, at nagbabasa ng dyaryo. Nakita ni Mang Ben ang pagdating ng magarang kotse ni Adrian at ang pagbaba ng kanyang anak. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Adrian kay Mariel. Isang tingin na alam ng isang ama. Umupo sila, kasama niya. Habang nagkakape, kinuha ni Mang Ben ang kamay ni Adrian at ang kamay ni Mariel. Pinagsama niya ito sa ibabaw ng mesa. Tinitigan niya si Adrian. "Alagaan mo ang prinsesa ko, iho." Isang tango at isang ngiti lang ang isinagot ni Adrian. Isang pangako. Gabi na nang ihatid ni Adrian si Mariel pabalik sa kanyang apartment sa Maynila. Nakatayo sila sa harap ng training center na halos tapos na. Ang mga ilaw sa loob ay nagpapakinang sa mga bagong gamit at makina. "Ang ganda," sabi ni Mariel. "Oo," sang-ayon ni Adrian. Ngunit hindi sa building siya nakatingin, kundi kay Mariel. Pero may kulang pa. Napakunot ang noo ni Mariel. "Ano?" Huminga ng malalim si Adrian. Ang kanyang mga mata ay seryoso, puno ng damdamin. Dahan-dahan, lumuhod siya sa isang tuhod sa makintab na sahig ng garahe. Inilabas niya ang isang maliit na kahon. Napatakip si Mariel sa kanyang bibig. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok. "Mariel Cruz," sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. "Payag ka bang maging partner ko? Hindi lang dito sa talyer, kundi sa buhay?" Makalipas ang isang taon, ang hapon ay ginintuan sa Bulacan. Ang hangin ay amoy lupa at bagong pintura. Sa likod ng bahay ng mga Cruz, hindi na ito ang dating magulong talyer. Isa na itong malinis at maayos na workshop. Extension ng Vergara Motors, kung saan si Mang Ben, malusog at masigla, ay nagtuturo sa mga kabataang mekaniko mula sa kanilang barangay. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakatayo ang isang pamilyar na pulang kotse. Ang Ferrari Dino, makintab at perpekto, ay parang hiya sa gitna ng luntiang paligid. Nakasandal dito si Adrian, suot ang isang simpleng polo shirt. Niyakap niya mula sa likod ang kanyang asawa, si Mariel Vergara. Ang dating grasa sa ilalim ng mga kuko ni Mariel ay napalitan ng isang simpleng wedding ring. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pag-aalala, kundi ng kapayapaan. Pinapanood nila ang paglubog ng araw. Sa likuran nila, maririnig ang masayang tawanan ng mga nagsasanay na mekaniko, ang kalansing ng mga bakal, at ang ugong ng isang makina na inaayos ang tunog ng mga pangarap na binubuo. "Naaalala mo pa ba nung una tayong nagkita?" tanong ni Mariel. Isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Adrian. Ngumiti si Adrian. "Paano ko makakalimutan? Ang babaeng pumasok sa teritoryo ko na parang isang bagyo, at ang mayabang na lalaking nag-akala na ang mundo ay umiikot lang sa kanya." Tukso ni Mariel. Nagtawa sila pareho. Isang tawang malaya at puno ng pagmamahal.
Hinawakan ni Adrian ang kamay ni Mariel at dinala ito sa kanyang labi para halikan. Salamat Mariel, dahil tinuruan mo akong magtiwala ulit. At salamat sa'yo, sagot ni Mariel, dahil nakita mo ako noong mga panahong pakiramdam ko ay invisible ako. Tahimik nilang pinanood ang huling piraso ng araw na lumubog sa abot tanaw. Ang kanilang paglalakbay ay hindi naging madali. Puno ito ng pagsubok, ng sakit, at ng pagdududa. Ngunit sa huli, natagpuan nila hindi lang ang tagumpay, kundi ang kapatawaran sa isa't isa at sa kanilang mga sarili. Natagpuan nila ang kapayapaan. Hinaplos ni Mariel ang kanyang tiyan na bahagya ng umuumbok sa ilalim ng kanyang bestida. Tumingin siya kay Adrian. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may bagong sikreto. Mukhang may bago tayong mekaniko. Mahal ko, bulong niya. Nanlaki ang mga mata ni Adrian na palitan ng isang purong kagalakan. Lumuhod siya sa harap ni Mariel at marahang hinalikan ang kanyang tiyan. Ang tunog ng kinabukasan ay hindi na lang ugong ng isang makina. Ito na ngayon ang tibok ng tatlong puso, magkakasama, handang harapin ang anumang bagong kabanata na darating. At dito nagtatapos ang kwento ng isang babaeng mekaniko at ng isang lalaking natutong magtiwala. Ang kwento nina Mariel at Adrian. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama sa amin hanggang sa dulo ng paglalakbay na ito. Aminin ko, habang isinusulat ko ang tagpong kung saan humingi ng tawad si Adrian, sa harap ng lahat, ramdam na ramdam ko ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi madali ang pagpapakumbaba, lalo na para sa isang taong nasaktan. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong pangarap at sa mga totoong luhang nasaksihan ko. Mga kwento ng mga taong lumalaban ng tahimik para sa kanilang mga mahal sa buhay. Dahil sa huli, naniniwala ako na bawat isa sa atin ay may dalang munting kandila sa loob ng ating puso. Minsan, ito'y halos mamatay dahil sa hangin ng pagsubok, ngunit kailangan lang ng isang tao na maniwala para ito'y muling mag-alab. Ngayon, ako naman ang magtatanong sa inyo. Kung kayo si Mariel, sa unang paghamak pa lang sa inyo ni Adrian, bibigyan niyo pa ba siya ng pagkakataong magbago? Kaya niyo bang patawarin ang isang taong minsay yumapak sa inyong pagkatao? Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. At kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, isang like at share ay malaking tulong na po. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso.